Magandang hapon mga kapuntos at sa hapong ito may tampok po akong video sa inyo ang ingay ni Dibayan. Okay. Ang ang tampok kong video sa inyo ngayong hapon na ito ay may kinalaman doon sa ating isa sa mga lagi nagre-request sa atin na Alipores ni Apollo Kiboloy. Matagal na itong nagre-request na pumasok sa live kaso nga lang hindi siya nakapasok kasi yung 8 PM sa atin sa kanila madaling araw yung 2 AM siguro sa kanila kaya nahihirapan siyang pumasok. So pag tayo naman nag-live, minsan wala naman siya kasi magkaibang oras tayo. Ang ginawa ko kahapon nung nagre-reply siya, automatic ko siyang tinawagan para makapagtanong siya. Siya po ay isa sa mga disipulo ni Apollo Kiboloy at nakapasok siya at marami niya siyang katanungan kahapon. So sa mga bago pa po sa aking channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel kong ito. Isikapin ko po sa inyo na ako ay makapaglabas sa mga bagong video para mas lalo matangkilik po ang aking YouTube channel. At kung meron ako mga replay siguro sa alas 6 ng umaga lang yung mga replays ko. Pero sa tanghali at sa tanghali naman live yon. Yung alas 10 natin ng umaga live po yon. And then yung ating alas 6 ng gabi is bagong video, no? Pwede recorded, basta kay bago. Okay, so sa hapong ito, ang tampo kong video sa inyo, ito naman po ay doon sa nagtanong na disipulo ni Apollo Kiboloy. At narito ang aming pag-uusap. Hello bro. Hello, Brad. Oh, ano nga? Oh, Ano ba sadya mo talaga bro? Ba't gusto mo pumasok sa live bro? Tatanong kami, pag-diskusyon ano bro? um, magtatanong lang. Tatanong ka. So, anong gusto mo itanong? Tanong mo na ngayon. Ah, Kalimutan ko tuloy. Gaya ng anong gusto mo itanong bro? Sample lang. Ah, yung ano, yung mag yung magbautismo ng sanggol. Yung magbautismo ng sanggol. So, anong tanong mo po tungkol Oo. sa bautismo ng sanggol? Ah, Kasi galing din po kasi ako diyan sa sa Katolik kasi may kasi din may picture din kasi mama ko na nabautismo din ako sa sa Katoliko nung sanggol pa ako. Hmm. Ibig bang sabihin niyan ay ligtas na ba ako pag bautismo ka na sa pag sanggol ka? Yes, naligtas ka bro. Kaya nga kailangan mong ano yan maintain yan hanggang sa paglaki mo. Kaso, paglaki ng tao, nagbabago yung ugali, kaya nawawala yung kanilang kaligtasan. Ah, Hmm. Kasi 'di ba pag sanggol kasi parang kasi wala pang unawa yung sanggol kasi inosente pa. Hindi naman yan sa ano, kailangan umunawa muna. Kasi sa Biblia, kahit yung mga sanggol, may pananampalataya yung sanggol kahit sa Biblia. Hindi mo nabasa yon? May pananampalataya ang sanggol. Yung kanilang pananampalataya nga mas perpekto nga kumpara sa atin eh. Hindi mo nabasa yon? Hindi. Nasa ano yun bro? Mateo 21:16. Basahin ko. Oh, sige daw. Sige, basahin ko ha. Ito ay nasa Mateo 21:16. Ito sabi rito. Sinabi nila kay Jesus, narinig mo ba ang sinasabi nila? Narinig ko, tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? Pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ang wagas na papuri. O, tingnan mo yung mga sanggol, pumupuri na sa Diyos.
Hmm. Wagas pa ang kanilang pagpupuri. Di natin ngayon nagagawa. Pero sa nagagawa nila, tanan mo. Liwanag naman yan. At take note, hindi nakakapagpuri ang walang pananampalataya. Logically understood yan. Pag pumuri ka, may pananampalataya ka. Pag hindi ka pumupuri, wala ka pananampalataya. Sila, pumupuri na sila, wagas pa. Oh. So, ibig mo bang sabihin, Brad, na kahit sanggol may pananampalataya na? Yes, pumupuri na nga, wagas pa ang papuri nila. Pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga Paano, pasusuhin ang wagas na papuri. paano magpupuri yung sanggol, Brad? Wala pa nga unawa. Ang Diyos ang Wala, wala. magpapalabas. Ang Diyos ang magpapalabas. Sabi ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? Sa kasulatan na binatay ni Jesus ito. Pinalabas Oo. mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga papuri, ng mga pasusuhin ang wagas na papuri. Kung sa Bisaya mo babasahin ito ba kasabi sa Bisaya? Oo, nakadungog ako. Wala ba day ka mo makabasa ni ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon? Ang mga bata o ang mga masusugiban sa imo sa paghalad og hingpit nga pagdayeg kanimo. So ang nagpapalabas pala ng papuri sa bibig ng mga sanggol ay yung mismong nagpapapuri. Oh. Nagpapapuri. Wala namang iba. Ang Diyos naman ang gumagawa. Walang imposible sa Diyos ang nagagawin niya yon. Sabi niyo, gibansay mo sa paghalad og hingpit nga pagdayeg kanimo. So ang nagpapalabas ng kanilang papuri sa bibig nila yung mismong nagpapapuri. Kaya gawin ng Diyos yun. Di naman ano yun eh. Kahit na ano, kaya naman gawin ng Diyos eh. Basta yung wala lang kinalaman sa kanyang sarili. Kasi Brad, napapansin ko lahat, mostly talaga sa mga lalo sa mga Katoliko, Hmm. pag diyan talaga ang basya, pag diyan yung kaligtasan, yung pagsanggol ay bautismuhan na, bakit parang paglaki parang naging masama pa nga yung ginagawa nila? Ito magandang tanong dyan. Kahit sino naman bro Kahit sino, kahit saang relihiyon pa yan. Halimbawa, nabautismuhan sila sa relihiyon ng born again. Huwag mong sabihin sa akin na hindi lalaking matigas ang ulo nun. Kaya nga minsan may matigas ang ulo kahit na born again na siya, matigas pa rin ang ulo niya. Kahit pastor na, matigas pa rin ang ulo nila. Sasakot pa nga sa mga krimen. Bautismado nga mga yon sa kanilang relihiyon. So, ibig sabihin, nasa tao na yan kung magbabago ang ugali niya. Kaya nga sabi, kailangang i-maintain. Para i-maintain. Kung hindi mo ma-maintain, yun nawawala. Kasi kung ano yun kasi Brad, kasi kung example kung dito sa amin, dito sa KOJC, kasi yung ano namin dito, pag gusto mo na magbautismo ng tubig, dapat may alam ka na sa salita ng Diyos. Hindi yan ang paraan ng Panginoon, bro. Actually, wala sa Biblia na ang bautismuhan ay yaon lamang may unawa. How about yung mga Mongoloid? Yung mga ipinanganak na hindi nakakaunawa, ibig sabihin ba walang karapatang bautismuhan ng mga yon? Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Wala akong problema sa mga Mongoloid, Brad, kasi yan naman talaga yung Yun nga. yung pagkatao Kasi, nila. yun Ang nga. Diyos na ang bahala sa kanila. Hindi. Ang sabi sa Biblia, sabi ni Kristo, magsiyaon kayo sa mga bansa, gawin nyo silang mga alagad ko, gawin nyo sila kasama mga Mongoloid doon, mga alagad ko, bautismuhan nyo sila kasamang mga Mongoloid doon, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Wala naman sinabing iilan lang yung bautismuhan nyo. Wala rin sinabing malalaki lang ang bautismuhan ninyo. Wala. Actually, wala sa Bible yung ganyang patakaran na ang babautismuhan lang yung nakakaunawa. Wala sa Bible yan. Ang kailangan bautismuhan niya lamang nagkasala. Wala sa Bible yan. Mga
Wala. Kasi Brad, lahat naman talaga tayo talagang dadaan talaga sa bautismo ng tubig kasi yan naman talaga sa kasulatan eh. Kasi alam mo na kasi 'di ba, yung simbolo ng tubig ay yun yung kamatayan ni Jesucristo, 'di ba? No, ang pa sa amin, ang bautismo ay pakikipag-isa kay Kristo. Hindi. Pakikip Yung nakalagay diyan sa ano Brad, sa Roma, ay, sa chapter 6, yung pag mabautismo ka na ng tubig, yan yung simbolo ng kamatayan ni Jesucristo isa at rin saka yung 'yun. Isa rin 'yun. saka yung pagka-resurrection niya. So, Isa yung sa amin kasi dito Brad, pagkatapos ng bautismo ng tubig kasi hindi pa kasi yan ano eh sapat eh, hindi pa yan sapat ng kaligtasan. Kasi dito oh. sa amin ay sinusunod namin yung kautusan ng no, salita ng Diyos na pagkatapos ng bautismo ng tubig talagang dadaan ka rin sa bautismo ng apoy. Yung dyan sa First Corinthians chapter 3, Ay, uh, bro, 10 10 to 15. ang magbibigay ng baptism of fire, bro, ay si Kristo. Hindi pwede yung iba na mag-speaking in tongues. Oh, hindi Brad, wala akong wala akong sinabi na ano Hindi na ba si ibang Kiboloy tao. sa kanyang performance nag-speaking tongues kunwari si Kiboloy? Hoy, shalom, wanda, wanda. Di ba gumagano si Kiboloy? Brad, alam mo, kahit mag-speak in tongues ka pa eh, hindi naman talaga diyan ang basehan ng kaligtasan eh. Oo, yun. Ang basehan At ng saka, kaligtasan, hindi ako naniniwala speaking tongues yun. Sinadya yun eh. Ito bro, sabi sa Galatia 3:27, ganito ang aming paniniwala. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y nabautismuhan sa inyong magkikipag-isa sa Kanya. Sa Bisaya niya, nang sabi ganito, ibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo. Yung mga sanggol, binibinyagan namin yan para maipaisa kay Kristo. Yan ang reason. Alam ko nakakintindi ka naman ng Bisaya eh. Ibunyagan oo. ka mo aron mahiusa kang Kristo. Yan ang reason ay binibinyagan lang ang mga sanggol para mahiusa kay Kristo. Brad, unsa man tong gingon ni Kristo Brad nga once na kumusunod kung na sunod sa iya ay dalon ang iyang cross kanunay. Pasan ang iyang cross Ang kadadlaw. Unsa may ibig pasabot niya to? sabihin nun, handa mong tanggapin ang mga pagsubok na darating sa buhay mo. Yung mga sanggol Oo. naman, paglaki naman nun, may mga pagsubok ding darating sa buhay nila na kailangan nilang pasanin. Bakit? Wala bang darating sa buhay nila pag sila lumaki? Siyempre may darating din Si, pero si Kristo nga, siyempre dumating sa kanyang pagsubok, paglaki na niya eh. kasi kasi lahat kasi tayo ay Hmm. may may kasalanan kaya kaya Yun. sa amin kasi dito dapat dadaan tayo ng ng apoy. Bro, Ay, yung sa amin bro, Brad, yung Brad, baptism of fire, Brad, okay lang ko magtawag ako sa iyo mamaya kasi may pa kasi ako. May mag-drive pa kasi ako. Okay lang mamaya tawagan kita oo, sa wala bro. Messenger. Anong oras? Anong oras? Maya-maya siguro, mga siguro kahit pinakamataga 1 hour, okay lang. Mga 1 hour tawagan kita. Tinanong ko lang kung hindi, available ba ako mamaya mga 1 hour. Kung hindi ako available, O di ako sige, makakasagot. mag-text na lang ako sa iyo mamaya Sige bro, sa sige bro. Messenger. Sige. Sorry Brad wrong timing lang. Sige. Mamaya. Sige. Okay, salamat. Yun. So, maya-maya konti, try natin. Yun ay Alipores ni Apollo Quiboloy. Yung napapatawag. Matagal na niya gustong pumasok, kaso nga lang magkaiba yung ating panahon. Ilang minuto lang ma-offline na kaagad siya. Siya ay nasa Hawaii ngayon at sa kanila ngayong oras na ito is 10:28 PM. Tingnan natin ha. 10:43 PM na sa kanila ngayon. So, gabing-gabi na. Mamaya mga 1 hour, sabihin mga 11:43 na naman siya tatawag. 11:43, malapit na alas 12. So, ating lang hintayin ang kanyang pagtawag mamaya at ating i-connect na lang sa ating ginagawa. Maraming salamat po.
At balik tayo mamaya. Chihu! Okay, at yun po ang tumawag sa atin kahapon sa na Alipores ni Apollo Kibuloy, yung kanyang disipulo. Hindi po ako naka-accept sa next niyang call kasi may ginagawa na kami, no. Ayun, hindi na ako available, hindi ko na nasagot. Kung sakali may ibang pagkakataon, kaya ng umaga, tinawagan ko siya kaninang umaga, siya naman ang hindi available. So, baka may ibang pagkakataon, pagbigyan natin ulit yung ating bisita na si Argel Pagara. Isa siya sa mga disipulo ni Apollo Kibuloy. Okay? So, paalam na po sa inyong lahat at babay na po muna ako. Chihu!